Isang minuto pa lang, mula nang hawakan ko ang sertipiko ng aming annulment, agad kong ipinatigil ang 3 milyong pisong sustento kada taon para sa hipag kong nag-aaral sa Amerika. Tumawag ang dati kong asawa para kumprontahin ako. Kapag itinigil mo ang pera, mapapatalsik sa eskwela ang kapatid ko. Ngumiti ako. Bukas, may mas malaki pang sorpresa na naghihintay para sa kanya. Hawak ko ang papel ng aming annulment. Ramdam ko pa ang bahagyang init mula sa pulang selyo. Ngunit ang puso ko'y kasing lamig ng paglabas mula sa isang taon na tagla. Isang minuto. Isang minuto lang. Mula ng opisyal, na hindi na ako asawa ng lalaking nagngangalang Rico. Nakatayo ako sa labas ng Hall of Justice. Ang tindi ng sikat ng araw ng Hunyo ay nagpapakulo sa semento. Ngunit ang isip ko ay pambihirang kalmado. Walang luha. Walang panginginig, at wala ni katiting na pag-aalinlangan. Binuksan ko ang aking telepono at tinawagan ang isang pamilyar na numero. David, itigil mo ang lahat ng sustento para kay Bea. Natahimik ng isang segundo ang kabilang linya, bago maingat na sumagot ang aking assistant. Opo, ma'am. Ititigil po lahat, kasama ang tuition fee, living expenses, upa sa bahay. Lahat po ba ay ilolak na agad ang account? Oo. Lahat, sagot ko. Sige po, ma'am. Naiintindihan ko po. Ibinaba ko ang tawag. 1 minuto lang. 5 taon kong sinuportahan ang isang taong hindi ko kadugo. Mahigit 3 milyon bawat taon. Ngayon, isang salita lang ang kailangan para tapusin ang lahat. Pag-angat ko ng tingin, nakatayo sa harap ko si Rico. Suot pa rin ang kanyang plansadong suit. Taglay pa rin ang kumpiyansa sa sarili tulad ng dati, at may bakas pa ng ngiti ng isang nagwagi sa kanyang labi. Karina, sa wakas, natauhan ka na rin. Inayos niya ang kwelyo ng kanyang damit. Ang tono niya'y tila nabunutan ng tinik. Dapat 3 buwan na ang nakalipas mo pa. To pinirmahan. Bakit kailangan pang patagalin? Pero ayos na. Tapos na rin naman. Tinitigan ko siya. Ang lalaking minsan kong pinagkatiwalaan. Minahal ng sobra, na akala ko'y sapat na siya lang sa buong buhay ko. Huwag kang mag-alala. Pagpapatuloy ni Rico, ang boses niya ay puno ng pagmamagandang loob. Kahit wala kang makukuhang parte sa mga ari-arian, bilang respeto sa 5 taon nating pagsasama, bibigyan kita ng 500,000 pesos para makapagsimula ka ulit. 500,000 pesos? Bahagya akong natawa. 5 taon ng kasal. Kapalit ay 500,000. Kung ito ang ako 5 taon na ang nakalipas, baka naiyak pa ako sa tuwa, pero ngayon, nakakatawa na lang. Nakakatawa na gusto kong itanong pabalik. Sino kaya talaga ang namimilimos kanino? Tumingin ako sa hawak kong titulo ng lupa, marahang hinaplos ang daliri ko sa papel. Rico, dahan-dahan kong sabi, may itatanong lang ako sayo. Bahagya siyang kumunot noo, pero tumango pa rin. Sige, ano yon? Ang kapatid mong si Bea. Mahigit 3 milyon kada taon ang ginagastos sa pag-aaral sa Amerika. Alam mo ba, kung kaninong pera yon? Natigilan si Rico sandali bago humalakhak. Karina, annulled na tayo. Kung ano-ano nang pinagsasabi mo. Pera yon ng kumpanya. Anong kinalaman mo doon? Tumango ako at tumingin sa relo. 30 segundo na ang nakalipas. Setyembre 2020. Sabi ko sa pantay na tono. Noong panahong yun, kapos sa pera ang kumpanya mo, kaya nag-transfer ako ng 2 milyon mula sa personal account ko para pambayad sa unang taon niya. Ang ngiti sa mukha ni Rico ay unti-unting nanigas, mula 2021 hanggang 2023. Pagpapatuloy ko, bawat taon, nagpapadala ako ng mahigit 3 milyon, kasama ang tuition, upa sa bahay, at allowance. Nakatala lahat bilang suporta para kay Bea. Nagsisinungaling ka. Pabulong na sabi ni Rico. Kailangan ko bang mag-print ng bank statement? Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. At isa pa, noong 1 taon, humingi si Bea ng bagong kotse. Dahil lahat daw ng kaibigan niya doon, magagara ang sasakyan. Lumapit ka sa akin para humingi ng tulong. Nag-transfer ako ng karagdagang 1 milyon at kalahati sa'yo. Ang mukha ni Rico ay namutla.
Pera yon ng kumpanya. Ngumiti ako. Pera ko yon. Ang hangin sa pagitan namin ay biglang bumigat, halos hindi na makahinga. Tamang-tama. Nag-vibrate ang telepono ko. Isang international call. Sinagot ko at inilagay sa loudspeaker. Ate Karina, anong ginawa mo? Ang matinis at galit na boses ni Bea ay umalingaw-ngaw mula sa kabilang linya. Bakit nakalak lahat ng card ko? Nasa butik ako ngayon. Pinagtitinginan ako na parang magnanakaw. Alam mo ba kung gaano to nakakahiya? Pinakinggan ko siya bago marahang sumagot. Bea, simula ngayon, sarili mo na ang aasikasuhin mo. Ano? Annulled na kami ng Kuya Rico mo. Wala na akong obligasyong suportahan ka. Natahimik ng isang segundo ang kabilang linya bago sumabog. Kahit annulled na kayo, lalo mo kong dapat bayaran. Malapit na ang bayaran ko ng tuition. At yung bag na tinitingnan ko, pinatay ko ang tawag, walang pag-aalinlangan. Tumingin sa akin si Rico. Ang mga mata niya'y namumula sa galit. Karina, i-activate mo ulit agad ang account ni Bea. Itinagilid ko ang ulo ko. Tinitingnan siya na parang isang estranghero. Kapatid mo, ikaw ang sumuporta. Hindi ba't isa kang matagumpay na negosyante? Isang simpleng tanong. Pero sapat na para hindi siya makapagsalita. Alam na alam ko. Ang tinatawag na matagumpay na korporasyon ni Rico ay isang magandang panlabas lang. Matagal nang manipis ang cash flow nito, kung hindi dahil sa pera kong palihim na ipinapasok. Noong 1 taon pa bumagsak ang kumpanyang yon, hindi siya makaimik. Muling tumunog ang telepono niya. Pagkakataong ito, ang nanay niya. Sinulyapan ko ito. Pinatay ang tawag. At agad na blinok ang numero. Karina, nababaliw ka na ba? Sigaw ni Rico. Gusto mo bang itulak sa kamatayan ng buong pamilya namin? Natawa ako. Kamatayan? Lumapit ako sa kanya. Ibinaba ang boses. Noong 1 taon, nag-utos ka ng mga lalaki para harangin ako sa daan at takutin akong pirmahan ang annulment papers. Naisip mo ba ang kamatayan noon? Ang mga mata niya ay bahagyang nag-alinlangan. Tinitigan ko siya. Sa loob ng 5 taon, hindi ko alam. Binigyan lang kita ng pagkakataon. Huminto ako sandali, pero ngayon, naintindihan ko na, may mga bagay na kahit gaano karaming pagkakataon ang ibigay mo, hindi na magbabago. Tumalikod ako para umalis. Sa likod ko, narinig ko ang boses ni Rico na puno ng puot. Karina! Magsisisi ka! Hindi ako lumingon. Itinaas ko lang ang kamay ko at bahagyang iwinagayway. Huwag kang mag-alala. Bukas, may mas malaki pang sorpresa. Isang itim na sasakyan na nakaparada sa gilid ng kalsada ang nagbukas ng pinto. Yumuko ang driver. Ma'am Karina. Sumakay ako sa kotse. Sa rear view mirror, nakita ko si Rico na tulala sa gitna ng init ng araw. Ang mukha niya ay nagbago mula sa galit. Naging pagkalito at unti-unting naging takot. Hindi niya alam na ang sasakyang ito ang pinakamura sa lahat ng pag-aari ko. Katulad ng hindi niya pagkakaalam na ang asawang minamaliit niya sa loob ng 5 taon ay hindi kailanman naging isang ordinaryong babae. Sumandal ako sa upuan at ipinikit ang mga mata. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala. 5 taon. Sa wakas, natapos na. Pero ito ay simula pa lamang. Dahan-dahang umandar ang sasakyan sa siksikang trapiko ng tanghali. Ang siyudad ay maingay pa rin, tulad ng dati. Pero ang kalooban ko ay pambihirang payapa. Para bang matapos ang isang mahabang bagyo, sa wakas ay nakahinga ako ng malalim, nang hindi na kailangang pigilan. Iminulat ko ang aking mga mata at tumingin sa labas ng bintana. Ang bawat gusali na aming dinadaanan, ang bawat pamilyar na kalsada, ay biglang naging banyaga. Dahil mula sa sandaling ito, ang buhay ko ay lumiko na sa isang ganap na ibang direksyon. Ma'am Karina, didiretso po ba tayo sa opisina? Tanong ng driver, sa pamamagitan ng rearview mirror. Oo. Sa opisina, maikli kong sagot. Kalmado ang boses. Muling nag-vibrate ang telepono sa aking kamay. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero.
Karina, magbabayad ka. Hindi na kailangang hulaan kung sino. Tinitigan ko ang mga salita ng ilang segundo bago mag-reply ng isang pangungusap. Nagsisimula pa lang ang laro. Pagkatapos isend, blinak ko agad ang numero. Wala nang dagdag na salita. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang matayog na glass building sa sentro ng lungsod. Ang sikat ng araw ay tumama sa malaking karatula sa tuktok. Ang 4 na salitang CPH Corporation ay kumikinang. Ito ang kumpanya ko. Isang katotohanang hindi kailanman nalaman ni Rico sa loob ng 5 taon. Lagi niyang iniisip na isa lang akong maliit na shareholder. Isang ordinaryong babae na nasa bahay lang. Na paminsan-minsan ay nagbibigay ng kaunting puhunan. Hindi niya alam na lahat ng investment na sumalba sa kumpanya niya, lahat ng kontratang tumulong sa kanyang manatili sa negosyo, ay dumaan sa mga kamay ko. Pagbaba ko ng sasakyan, kusa nang bumukas ang pinto. Ma'am Karina. Sabay-sabay na yumuko ang mga receptionist. Tumango ako ng bahagya at dumiretso sa pribadong elevator, paakyat sa pinakamataas na palapag. Pagbukas ng pinto, naghihintay na ang sekretarya kong si Liza. May hawak na mga dokumento. Ma'am Karina, dumating na po si Attorney Reyes. Naghihintay sa conference room. Bukod po doon, tumawag ang kumpanya ni Sir Rico. Nagtatanong tungkol sa investment para sa quarter na ito. Hindi ako huminto. Paghintayin mo ang abogado ng 5 minuto. At yung investment, i-hold mo muna. Natigilan si Liza ng 1 segundo. Pero ayon po sa kontrata, alam ko kung anong nakasulat sa kontrata, putol ko. Mahinahon pa rin ang boses. Pero may provision din doon, tungkol sa risk assessment, kapag may malaking pagbabago. Kaaanul lang ni Rico. Isa, yung malaking pagbabago. Agad na tumango si Liza. Opo ma'am. Naiintindihan ko po. Pumasok ako sa aking opisina. Isinara ang salaming pinto at agad na bumalot ang katahimikan. Dumiretso ako sa bintana. Pinagmasdan ang daloy ng mga sasakyan sa ibaba. Ang mga tao ay parang maliliit na tuldok. Biglang pumasok sa isip ko ang imahe ni Rico. Natulala sa harap ng Hall of Justice kanina. Hindi pa niya naiintindihan ang nangyayari. Pero malapit na. Ma'am Karina, kumatok si Liza. Handa na po si Attorney Reyes. Lumingon ako at tumango. Papasukin mo siya. Pumasok si Attorney Reyes. Maayos ang pangangatawan. Matalas ang tingin ng isang sanay humawak ng mga komplikadong kaso. Ma'am Karina, handa na po ang mga papeles. Inilapag niya ang isang folder sa mesa. Tinipon ko na po ang lahat ng ebidensya tungkol sa paglilipat ni Rico ng mga ari-arian, pamemeke ng mga libro, at pati na rin ang patunay ng kanyang pambababae. Kung isusumite natin ito sa korte, hindi lang natin mababawi ang mga ari-arian, maaari rin tayong humingi ng danyos. Umupo ako at binuklat ang bawat pahina. Mga numero, mga kopya ng bank statement, mga litrato lahat ay malinaw at hindi maikakaila. Magkano lahat? Tanong ko. Inayos ni Attorney Reyes ang kanyang salamin. Humigit kumulang. 70 milyon pesos. 70 milyon? Isinara ko ang folder at inilapag sa mesa. Hindi ko kailangan ang perang yan. Nagulat siya. Anong ibig niyong sabihin, ma'am? Gusto kong malugi ang kumpanya ni Rico. Natahimik ang buong silid. Tinitigan ako ni Attorney Reyes. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pagkagulat bago naging seryoso. Mas magiging komplikado po yan. Alam ko. Aabuti ng oras, magastos, at maaaring tumagal. Hindi ako kapos sa oras. Tinitigan ko siya ng diretsyo. Resulta lang ang kailangan ko. Dahan-dahang tumango si Attorney Reyes. Sige po, sisimulan ko na agad. Pagkaalis niya, muling nag-vibrate ang telepono ko. Si Angela. Karina, annulled na kayo? Puno ng pananabik ang boses niya. Oh, hay salamat. Sa wakas. Mamayang gabi. Kumain tayo sa labas. Sagot ko. Bahagya akong natawa. Sige, teka. Itinigil mo na ba yung pera ni Bea? Itinigil ko na. Siguradong nagwawala na yung babaeng yon. 3 beses na. Kung nakatanggap ng tawag na puro mura.
Kalmado kong sabi. Humalakhak si Angela. Buti nga sa kanya. Lagi kanyang tinuturing na ATM. Natahimik ako sandali. Hindi naman sa hindi ko alam. Dati, kusa ko lang ginagawa. Karina, biglang lumungkot ang boses ni Angela. Okay ka lang ba talaga? Tumingin ako sa labas ng bintana. Papalubog na ang araw. Okay lang. Isang maikling sagot. Pero sa pagkakataong ito, totoo, mabuti, sabi ni Angela. Ngayon, oras na para siya naman ang magbayad. Hindi ako sumagot. Ngumiti lang ako ng bahagya at ibinaba ang tawag. Mabilis na lumipas ang hapon. Tulad ng inaasahan ko, pagsapit ng hapon, nagsimulang lumabas ang balita. Rico Corp, nahaharap sa panganib na maubusan ng cash flow. Partner, itinigil ang kooperasyon, bangko, pinag-aaralan muli ang loan. Nakaupo ako sa harap ng computer. Binabasa ang bawat balita. Hindi nagbago ang ekspresyon ng mukha. Nag-vibrate ang telepono. Si Rico. Tinitigan ko lang ang screen hanggang sa matapos itong tumunog. Saka ko pinatay. Sunod-sunod ang mga text. Karina, ikaw ba ang may gawa nito? Bakit itinigil ang investment? Sagutin mo ang tawag. Mag-usap tayo. Binasa ko lahat at binura. Hindi ako sumagot. 10 minuto ang lumipas. Muling tumunog ang telepono. Ibang numero. Sinagot ko. Karina, anong ginagawa mo? Paos ang boses ni Rico. Halatang nawawala na sa sarili. Anong sinasabi mo? Mahinahon kong tanong. Ang investment, ang bangko, ang mga partner sabay-sabay lahat. Sa tingin mo? Sumandal ako sa upuan. Hindi maganda ang takbo ng negosyo mo. Bakit ako ang tinatanong mo? Huwag kang magkunwari. Sigaw niya. Karina, kahit anong mangyari, naging mag-asawa tayo. Kailangan mo ba talagang umabot sa ganito? Natahimik ako ng ilang segundo bago magtanong pabalik. Noong inilipat mo lahat ng ari-arian para iwan akong walang-wala, naisip mo ba ang pagiging mag-asawa natin? Hindi siya nakasagot sa kabilang linya. Nagpatuloy ako sa pantay na boses. Noong dinala mo ang ibang babae sa opisina, sa hotel, naisip mo ba ang pagiging mag-asawa natin? Noong inutusan mo ang mga tao para harangin ako, naisip mo ba ang pagiging mag-asawa natin? Putol ko. Hindi malakas ang boses ko. Pero bawat salita ay parang sumasaksak. Ganap na katahimikan sa kabilang linya. Matagal bago bumulong si Rico. Anong gusto mo? Sa wakas, naitanong din niya. Tumingin ako sa labas. Papalubog na ang araw. Malalaman mo. Sabi ko at ibinaba ang tawag. Hindi na siya binigyan ng pagkakataong sumagot. Gabi na. Mag-isa akong nakatayo sa opisina. Nagsindi na ang mga ilaw ng syudad. Ang liwanag ay parang dagat ng mga artipisyal na bituin. Itinaas ko ang kupita ng alak. Bahagyang inalog. Ang pulang likido ay umikot, sumasalamin sa mga ilaw. 5 taon. Akala ko, kung magtitiis pa ako ng kaunti, kung magpapasensya pa ng kaunti, magiging maayos ang lahat. Pero lumalabas na may mga taong kahit gaano ka pa magsakripisyo, ituturing pa rin nilang obligasyon mo. Huminga ako ng isang higop. Mapait, pero katanggap-tanggap. Umilaw ang telepono ko. Isang bagong balita. Rico Corp. Opisyal na sinuspinde ang 500 milyong pisong loan. Ngumiti ako. Rico, nagsisimula pa lang ito. Sa labas, maliwanag pa rin ang syudad. At sa loob ko, isang pinto ang nagsara. At isa namang pinto ang dahan-dahang bumubukas. Kinabukasan, nagising ako ng mas maaga kaysa karaniwan. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa isang kakaibang pakiramdam magaan. Pero alerto, na hindi ko hinayaang maging pabaya kahit sandali. Dahil alam kong ang mga nangyari kahapon ay simula pa lamang. Mas malalaking alon pa ang darating. At kung hindi ako mananatiling matatag, madali akong matatangay pabalik. Nagtimpla ako ng kape, tumayo sa balkonahe, at pinagmasdan ang syudad na tila inaantok pa. Ang sikat ng araw ay naglagay ng manipis na gintong kulay sa mga bubong. Biglang bumalik sa isip ko ang bawat hakbang na ginawa ko sa loob ng 5 taon.
Bawat pera, bawat pagpaparaya, bawat pagbubulag-bulagan, at bawat pag-alo sa sarili, na konting tiis na lang. Ipinikit ko ang aking mga mata. Wala nang konting tiis. Tumunog ang telepono. Si David. Ma'am Karina. May malaking kaganapan po sa kumpanya ni Sir Rico kaninang umaga. Hindi ako nagulat. Ano yon? Opisyal nang nagpadala ng notice ang bangko para sa koleksyon ng utang. Ilang partners din ang nagsimula ng maningil. Sa ngayon, may mga supplier na sa labas ng kumpanya nila naniningil ng bayad. Huminga ako ng kape. Kalmado pa rin ang boses. Nailabas na ba lahat sa media? Opo, ma'am. Lahat ng business news outlets na i-post na. Mabilis ang pagkalat. Ituloy niyo lang yan. Opo. Ma'am, ibinaba ko ang tawag. Lahat ay nangyayari ayon sa plano ko. Hindi mas mabilis. Hindi mas mabagal. Sakto sa oras. Nagbihis ako at pumasok sa opisina ng mas maaga. Pagpasok ko pa lang sa lobby, ramdam ko na ang kakaibang hangin kumpara kahapon. Mas mabilis maglakad ang mga empleyado. Mas mahina mag-usap. Alam ng lahat na may malaking nangyayari. Pero walang nagsasalita. Ma'am Karina. Lumapit si Liza. Seryoso ang mukha. May ipinadalang tao ang kumpanya ni Sir Rico. Gusto raw po kayong makausap. Hindi ako huminto. Wag mong papasukin. Upe for finance po nila. Ma'am, lalong hindi kailangan. Pumasok ako sa elevator. Pagsara ng pinto, bumalot ang pribadong espasyo. Minsan, ang katahimikan ang pinakamalinaw na sagot. Pagdating sa itaas, paglabas ko pa lang, sunod-sunod na ang pag-vibrate ng telepono ko. Si Rico. Tinitigan ko, hindi sinagot. Sumunod ang mga text. Karina, alam kong ikaw to. Kritikal ang sitwasyon ng kumpanya. Huwag mong sobrahan. Mag-usap tayo. Binasa ko lahat at inilagay ang telepono sa mesa. Hindi ako sumagot. Ilang minuto lang. Isa pang tawag. Ang nanay niya. Sandali akong nag-isip bago sinagot. Karina, anong ginagawa mo? Matinis at galit ang boses niya. Malapit nang bumagsak ang kumpanya ni Rico. Tapos itinigil mo pa ang pera ni Bea. Gusto mo bang patayin ang buong pamilya namin? Nakatayo ako sa tabi ng bintana. Pinagmamasdan ang mga sasakyan sa ibaba. Tita, dahan-dahan kong sabi, annulled na po kami ni Rico. Anong pakialam ko kung annulled na kayo? Ate ka pa rin ni Bea. Mag-isa siya doon. Sinong mag-aalaga sa kanya kung hindi ikaw? Bahagya akong natawa. Ate, hanggang ngayon, nasasabi pa rin niya yan. Nagkakamali po kayo, tita. Kalmado pero malamig kong sabi. Mula kahapon, hindi na po ako parte ng pamilya niyo. Simula ngayon, ang mga problema ni Rico at ni Bea ay wala nang kinalaman sa akin. Natahimik ang kabilang linya bago bumalik sa maasim na tono. Alam ko na noon pa, hindi ka mabuting tao. Sa labas, mukha kang anghel, pero sa loob, puro kalkulasyon. Ikaw ang sumisira sa anak ko. Nakikinig lang ako, hindi sumasabat. Hinintay kong matapos siya bago ako marahang sumagot. Tita, alam niyo po ba kung saan nagsimula ang kumpanya ni Rico? Natigilan siya. Siyempre, pinaghirapan niya yon. Mula sa 300,000 pisong pinagbentahan ko ng bahay ng nanay ko para maging puhunan niya, malinaw kong sinabi bawat salita. Alam niyo po ba kung saan niya nakuha ang unang kontrata niya? Hindi siya sumagot. Ginamit ko po ang koneksyon ng tatay ko. Katahimikan. Nagpatuloy ako. Hindi mataas ang boses, pero malinaw bawat salita. 3 beses na muntik malugi ang kumpanya niya. Sa bawat pagkakataon na, yun, ako ang naglabas ng pera para isalba ito. Sinasabi niyong hindi ako mabuting tao? Sa loob ng 5 taon. Ano po ako? Hindi na siya makapagsalita. Matagal bago humina ang boses niya. Responsibilidad mo yun. Ipinikit ko ang aking mga mata, sandali at iminulat. Hindi po, sabi ko. Kabutihan po yun. Ibinaba ko ang tawag. Wala nang kailangang idagdag. May mga taong kahit gaano mo ipaliwanag,
hindi maiintindihan. O naiintindihan nila. Pero ayaw tanggapin. Tanghali. Lalong lumakas ang balita. Rico Corp. Nahaharap sa pagkalugi. Mga empleyado. 2 buwan nang hindi sumusweldo. Mga partner. Sabay-sabay na umuurong. Nakaupo ako sa opisina. Tinitingnan ang mga balita. Walang tuwa. Walang galak. Payapa lang. Dahil alam kong hindi ito paghihiganti. Ito ay resulta-resulta ng mga ginawa niya. Tamang-tama. Bumukas ang pinto. Pumasok si Liza. Medyo nagmamadali ang boses. Ma'am Karina, nasa baba po si Sir Rico. Nag-angat ako ng tingin. Igigiit daw po niyang makausap kayo. Natahimik ako ng ilang segundo bago tumango. Papasukin mo siya. Nagulat si Liza. Papasukin mo. Sipaw. Bumalik ako sa upuan. Marahang inilapag ang mga kamay sa mesa. Oras na. Bumukas ang pinto. Pumasok si Rico. Isang araw lang. Pero parang ibang tao na siya. Gusot ang suit. Tabingi ang kurbata. Namumula ang mga mata. At may maitim na bilog sa ilalim nito. Ang buong katawan niya ay nagpapakita ng pagod at pagkasindak na hindi ko pa nakita sa kanya dati. Nakatayo siya sa harap ko. Hindi nagsalita agad. Tinitingnan lang ako. Na para bang sinusubukang hanapin. Ang babaeng akala niya ay kilalang kilala na niya. Umupo ka. Sabi ko, hindi siya umupo. Karina, kailangan mo ba talagang umabot sa ganito? Paos ang boses niya. Tinitigan ko siya. Hindi sumagot. Humakbang siya palapit. Ang kumpanya ang lahat sa akin. Alam mo yan. Kung babagsak to, wala nang matitira sa akin. Bahagya kong itinigilid ang ulo. Anong mangyayari kung wala nang matitira sa'yo? Natigilan siya. Marahil, hindi niya inaasahan na itatanong ko, yun pabalik. Karina, ibinaba niya ang boses. Naging mag-asawa tayo. Bahagya akong natawa. Naaalala mo pa pala? Isang tanong. Pero sapat na para hindi siya makapagsalita. Tumayo ako at dahan-dahang lumapit. Rico, tinitigan ko siya sa mata. Kung kahapon, hindi ako kumilos. Ano ako ngayon? Hindi siya nagsalita. Walang-wala. Ako na ang sumagot. Walang pera. Walang bahay. Walang kumpanya. At may masamang reputasyon pa. Huminto ako. Naisip mo ba yun? Kinuyom niya ang kanyang kamao. Kaya kong bumawi. Bumawi? Ngumiti ako. Paano? Natahimik siya. Tumalikod ako at lumapit sa bintana. Pumunta ka rito hindi para humingi ng tawad. Sabi ko. Pumunta ka para humingi ng pera. Bumigat ang hangin sa silid. Hindi siya tumutol. Dahil alam niyang totoo yon. Matagal bago siya nagsalita. Karina, anong gusto mo? Lumingon ako sa kanya. Wala nang bahid ng awa sa aking mga mata. Malalaman mo rin. Pero hindi ngayon. Pinindot ko ang intercom. Pumasok si Liza. Nakatayo si Rico doon na parang may gusto pang sabihin. Pero sa huli, wala siyang sinabi. Tumalikod lang siya at umalis. Pagsara ng pinto, muling naging tahimik ang silid. Nakatayo lang ako doon, nakatingin sa kawalan. Walang tuwa, walang lungkot. Katapusan lang ng isang kabanata ng buhay at simula ng panibago. Pagkasara ng pinto sa likod ni Rico, nanatili akong nakatayo ng matagal, nakatingin sa kawalan sa harap ko. Hindi dahil sa pag-aalinlangan, kundi para siguraduhing wala nang natitirang emosyon sa puso ko na maaaring maging dahilan para umurong ako. Dahil alam kong mula sa sandaling ito, wala nang balikan. Ma'am Karina, mahinang sabi ni Liza sa tabi ko. Kailangan ko po bang ipamonitor pa ang mga kilos ni Sir Rico? Umiling ako ng bahagya. Hindi na kailangang i-monitor. Bumalik ako sa upuan. Kailangan ko lang ng updates. Ang pag-monitor ay para sa mga taong may nararamdaman pa. Ako. Kailangan ko lang malaman para makontrol ang sitwasyon. Tumango si Liza. Opo, ma'am. Pagkaalis niya, tumunog ang telepono sa mesa ko. Inangat ko ito. Ma'am Karina, nais po ng bangko na kumpirmahin ang ilang impormasyon
Tungkol sa loan ng kumpanya ni Sir Rico. Malinaw at direkta ang boses ng lalaki sa kabilang linya. Kumusta ang sitwasyon nila? Opisyal na po silang inilagay sa high-risk category. Kung wala pong papasok na bagong pondo sa loob ng 72 oras, magsisimula na po ang foreclosure ng mga ari-arian. Natahimik ako sandali. 72 oras. 3 araw. Saktong panahon para sa isang kumpanya na manatili o tuluyang bumagsak. Hayaan nyo lang, sabi ko. Huwag kayong makialam. Opo ma'am. Ibinaba ko ang tawag. Sa isip ko, bawat numero, bawat takdang oras, ay malinaw na parang isang mapa na matagal nang iginuhit. Hindi ko kailangang hulaan. Alam ko kung ano ang susunod na mangyayari. Nang hapong iyon, umalis ako ng opisina ng mas maaga. Hindi para magpahinga, kundi para pumunta sa isang lugar na matagal ko nang hindi binabalikan. Ang lumang bahay kung saan dating nakatira ang nanay ko. Ang bakal na tarangkahan ay luma pa rin, may mga natuklap na pintura, may mga baging na gumagapang sa isang sulok ng pader. Halos walang nagbago, maliban sa taong nasa loob na wala na. Itinulak ko ang pinto at pumasok. Tahimik ang paligid. Amoy ng lumang kahoy. Amoy ng panahon. At amoy ng mga alaala. Dahan-dahan akong naglakad sa bawat silid. Hinaplos ang mga pader na kupas na. Naalala ko ang nanay ko noon. Nakaupo sa tabi ng bintana, masipag na nananahi. Karina, hindi pera ang pinakamahalaga. Tila naririnig ko pa ang boses niya. Pero kung mayroon ka, huwag mong hayaang gamitin niya ng iba. Para apakan ka. Huminto ako at ipinikit ang mga mata. Noon, hindi ko lubos na naintindihan ang sinabi niya. Ngayon, naiintindihan ko na. Pumasok ako sa dating kwarto ni nanay. Binuksan ang isang aparador at kinuha ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Sa loob, naroon ang mga dokumento, titulo ng lupa, kontrata, at ang kanyang huling habilin. Hindi ko ito binuksan sa loob ng 5 taon. Hindi dahil sa takot, kundi dahil hindi ko kailangan. Pero ngayon, binuksan ko. Bawat salita ay malinaw at tiyak. Lahat ng ari-arian niya ay ipinamana sa akin. Kasama ang bahay na ito at ang mga shares sa isang kumpanya na hindi kailanman nalaman ni Rico. Bahagya akong natawa, isang napakagaang ngiti. Pala, mula pa sa simula, mas marami na akong pag-aari kaysa sa inaakala niya. Pinili ko lang manahimik. Isinara ko ang kahon at dinala ito. Pag-alis ko sa bahay, papalubog na ang araw. Ang mga ilaw sa kalsada ay nagsimula ng sumindi, nagbibigay ng dilaw na liwanag sa maliit na kalye. Huminto ako sandali sa harap ng tarangkahan, lumingon sa loob. Naiintindihan ko na po, Nay, bulong ko, at naglakad palayo. Nang gabing iyon, hindi ako umuwi sa apartment ko. Pumunta ako sa ibang lugar. Isang eleganteng restaurant sa itaas ng isang gusali, kung saan tanaw ang buong siyudad sa gabi. Naghihintay na si Angela. Sa wakas, dumating ka na. Kaway niya. Lumapit ako at umupo. Iba ka na talaga tingnan, sabi ni Angela. Tinitingnan ako mula ulo hanggang paa. Saan banda? Wala na yung itsura mong martir at tanga. Natawa ako. Ang sakit naman noon, pero totoo. Nagkibit balikat si Angela. Dati, tiniis mo lahat para sa kanya. Ngayon, pag naaalala ko, ako pa yung nanggigigil para sa'yo. Hindi ako tumutol dahil tama siya. Dinala ng waiter ang pagkain. Kumain kami habang nag-uusap. Mas magaan ang pakiramdam kumpara sa mga nakaraang araw. Teka, sabi ni Angela, sumubo ng pagkain. Hanggang saan mo babalak dalhin to? Inilapag ko ang baso. Hanggang sa maintindihan niya. Maintindihan ang ano? Na hindi lahat ng bagay pwedeng kunin nang hindi pinagbabayaran. Natahimik si Angela ng ilang segundo bago tumango. Tama yan. Nag-vibrate ang telepono ko. Isang text mula sa hindi kilalang numero. Ako ang bank manager ng Bangko X. Nais naming makipag-usap sa inyo tungkol sa utang ng kumpanya ni Rico. Binasa ko ito at ngumiti. Kumagat na ang isda.
Tinaasan ako ng kilay ni Angela. Hindi ako sumagot agad. Tumingin lang sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang. Bukas, malalaman mo, sabi ko. Kinabukasan, pumunta ako sa bangko ayon sa aming usapan. Malawak ang conference room, malamig ang puting ilaw. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ang tumayo nang pumasok ako. Ma'am Karina. Ako po si Ji Kwang. Nakipagkamay ako at umupo. Sinuri po namin ang records ng kumpanya ni Rico. Diretsyong sabi niya. Napakalala po ng sitwasyon. Alam ko, nais po naming itanong kung interesado kayong sumali sa restructuring. Tinitigan ko siya. May kondisyon. Bahagya siyang ngumiti. Kayo po ang magkakaroon ng kontrol. Hindi ako nagulat. Ito ang susunod na hakbang. At si Rico ay aalisin sa kanyang posisyon. Sumandal ako sa upuan. Natahimik ng ilang segundo. At nagsalita. Sige. Isang maikling sagot. Pero sapat na. Ang laro ay opisyal nang pumasok sa ibang yugto. Pag-alis ko sa bangko, tumunog ang telepono. Si Rico. Tinitigan ko. At sa pagkakataong ito, sinagot ko, Karina, nakipagkita ka sa bangko, tama? Nagmamadali ang boses niya. Oh, anong? Anong binabalak mo? Huminto ako sa gilid ng kalsada. Pinagmasdan ang mga taong dumadaan. Malalaman mo, Karina, wag. Paalam Rico. Ibinaba ko ang tawag, hindi na siya pinatapos. Humangin ng bahagya. Nagpatuloy ako sa paglakad. Bawat hakbang. Tiyak. Walang lingon-lingon. Pag-alis sa bangko, hindi ako dumiretso sa opisina. Naglakad ako ng mahaba sa isang pamilyar na kalsada. Ang hangin ng umaga ay bahagyang malamig, sapat para luminaw ang isip ko, at sapat para ayusin ang bawat susunod na hakbang sa planong matagal ko nang binuo. Ngayon lang ito opisyal na nailatag sa mesa. Sunod-sunod ang pag-vibrate ng telepono ko. Hindi ko na kailangang tingnan para malaman kung sino. Si Rico. Sa pagkakataong ito, hindi ko sinagot. Hindi dahil umiiwas ako, kundi dahil hindi pa ito ang tamang oras. May mga sagot na kailangang paghintayin para magkaroon ng bigat. Pagpasok ko sa lobby ng kumpanya, sumalubong agad si Liza. May bahid ng tensyon sa mukha. Ma'am Karina, may nangyari po sa kumpanya ni Sir Rico kaninang umaga. Huminto ako. Ano yon? Nagrally po ang mga empleyado sa harap ng opisina. Hinihingi ang kanilang sahod. Ilan po ay nag-resign on the spot. Nandoon na rin po ang media. Tumango ako ng bahagya. Hindi nakakagulat. Kapag ang isang kumpanya ay naputulan ng pondo, ang unang reaksyon ay laging mula sa loob. Nakapagpadala na ba ng opisyal na abiso ang bangko? Opo ma'am. Posibleng ngayon, o bukas, ay sisimulan na nila ang mga susunod na hakbang. Pumasok ako sa elevator. Ihanda mo ang mga papeles. Naintindihan agad ni Liza. Opo ma'am. Pagsara ng pinto ng elevator, ang maliit na espasyo ay sumalamin sa aking imahe sa salamin. Isang babaeng tuwid na nakatayo. Hindi nagbabago ang tingin. Ibang-iba sa sarili ko noong mga nakaraang taon. Na isang tawag lang ni Rico ay sapat na para mag-alala ako buong araw. Bumuntong hininga ako, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa wakas, nakalaya na ako. Pagdating sa opisina, pag-upo ko pa lang, tumunog ang telepono. Sa pagkakataong ito, sinagot ko, Karina! Halos sumigaw si Rico. Ano ba talaga ang gusto mo? Inilagay ko ang telepono sa mesa. Inon ang loudspeaker, at kalmadong nagsalita. Nawawala ka na sa kontrol. Hindi ko kailangan ng sermon mo. Sigaw niya. Nag-strike ang mga empleyado. Naniningil ang bangko. Kinakansela ng mga partner. Ang kontrata lahat sabay-sabay. Kung hindi ikaw ang nasa likod nito, sino? Hindi ako sumagot agad. Nagtanong lang pabalik. Naisip mo ba kung bakit sabay-sabay nangyari ang lahat? Natahimik ang kabilang linya sandali, bago malamig na tumawa. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Sabihin mo na, nang diretso, sumandal ako sa upuan. Dahil matagal nang bulok ang pundasyon mo, bumigat ang hangin sa kabilang linya.
Nagpatuloy ako sa pantay na boses. Ako lang yung tumigil sa pagsalo. Isang pangungusap, pero sapat na para mailantad ang lahat. Hindi siya nagsalita. Tanging mabibigat na paghinga na lang ang naririnig. Matagal bago bumulong ang boses niya. Karina, alam kong nagkamali ako. Hindi ako nagulat. Kapag ang isang tao ay na-corner, sasabihin niya ang mga bagay na hindi niya kailanman inakalang sasabihin. Hindi dapat kita trinato ng ganoon. Nakinig lang ako. Hindi sumasabat. Pero, pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Kung noon, baka lumambot na ang puso ko sa mga salitang yon. Pero ngayon, pagkakataon para saan? Tanong ko. Para itama ang mga mali. Bahagya akong ngumiti. Gusto mo bang itama ang mga mali? O gusto mong isalba ang kumpanya? Hindi siya nakasagot. Hindi na kailangan. Alam ko na. Kagabi, tinawagan mo lahat ng partners mo. Pagpapatuloy ko. Pero walang sumagot. Pumunta ka rin sa bangko. Pero ayaw kanilang kausapin. Huminto ako. Alam mo kung bakit? Dahil hindi na sila nagtitiwala sa'yo. Hindi mataas ang boses ko. Pero malinaw. Bawat salita, ganap na katahimikan sa kabilang linya. Matagal bago siya nagsalita. Karina, anong gusto mong gawin ko? Tumingin ako sa labas ng bintana. Mataas na ang sikat ng araw. Mamayang hapon, pumunta ka sa opisina ko. Sabi ko. Mag-isa ka. Ibinaba ko ang tawag, hindi na nagpaliwanag. 3:00 ng hapon, dumating si Rico. Sa pagkakataong ito, wala na ang pagmamadali, tulad kaninang umaga. Pero ang pagod, ay kitang-kita pa rin sa kanyang mukha. Ang mga mata niya ay wala na ang dating kumpiyansa. Napalitan ito ng tila pagtanggap. Pumasok siya sa silid. Hindi nagsalita. Nakatayo lang. Akala ko hindi ka darating. Sabi ko, wala na akong pagpipilian. Sagot niya. Tumango ako. Umupo ka. Umupo siya. Ang dalawang kamay ay nakapatong sa tuhod. Bahagyang nakayuko. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang nasa mas mababang posisyon kaysa sa akin. Hindi dahil pinilit ko, kundi dahil siya mismo ang nagdala sa sarili niya rito. Diretsuhin na kita, sabi ko. Pumayag na ang bangko. Nasumali ako sa restructuring ng kumpanya mo. Agad siyang nag-angat ng tingin. Ano? Ako na ang magkakaroon ng kontrol. Nanigas ang hangin. Tinitigan niya ako na parang hindi makapaniwala. At ikaw, pagpapatuloy ko, ay aalis sa posisyon mo bilang tagapamahala. Hindi pwede. Tumayo siya. Kumpanya ko yan. Dating kumpanya mo. Pagtatama ko. Isang salita. Pero sapat na. Nakatayo siya doon. Humihingal. Tinitigan ko siya. Hindi. Sabi ko. Kinukuha ko lang pabalik kung ano ang sa akin. Natigilan siya. Binuksan ko ang drawer. Kinuha ang isang folder. At inilapag sa mesa. Pwede mong tingnan. Kinuha niya ito at binuklat ang bawat pahina. Ang ekspresyon ng kanyang mukha ay paiba-iba. Yan ang patunay ng lahat ng perang ininvest ko sa kumpanya mo, sabi ko. Kasama na yung mga hindi mo kailanman isinama sa records. Natahimik siya. Ang kabuuang halaga ay mahigit 80 milyong piso. Ganap na katahimikan. Ibinitaw niya ang mga papel. Nanginginig ang kamay. Siyempre, hindi mo alam. Tinitigan ko siya. Dahil hindi ka kailanman nagtanong. Isang napakagaang salita, pero napakabigat na hindi niya masagot. Umupo siya ulit, napahawak sa ulo. Paos ang boses niya. Gusto mo ba talaga akong itulak sa dulo? Natahimik ako sandali bago sumagot. Hindi. Nag-angat siya ng tingin. Binibigyan kita ng daan. Itinulak ko ang folder palapit sa kanya. Pirmahan mo to. Aalis ka sa kumpanya. Pero kapalit nito, hindi mo kailangang pasanin ang lahat ng utang. Tinitigan niya ako. Puno ng pag-aalinlangan ang mga mata. Kung hindi mo pipirmahan, sa loob ng 3 araw, babagsak ang kumpanya, sabi ko. Mawawala sa iyo ang lahat. Hindi ito pananakot. Katotohanan lang. Yumuko siya at nanahimik ng matagal. Napakatagal na naririnig ko ang pagtakbo ng orasan sa pader. Sa huli,
Kinuha niya ang ballpen at pumirma. Isang pirma. Tiyak. Na parang pinuputol ang lahat ng nakaraan. Inilapag niya ang ballpen. Nanatiling nakaupo. Walang imik. Kinuha ko ang mga dokumento. Salamat. Natawa siya. Isang tuyong tawa. Salamat? Umiling siya. Nagbago ka na. Karina, tinitigan ko siya. Hindi, sabi ko. Hindi na lang ako. Ang dating ako. Tumayo siya at lumakad papunta sa pinto. Bago umalis, huminto siya sandali, pero hindi lumingon. Saka siya umalis. Nagsara ang pinto. Naiwan akong nakaupo doon. Tahimik. Walang tuwa. Walang lungkot. Gaan lang. Isang gaan na 5 taon kong hinintay. Pagkasara ng pinto sa likod ni Rico, hindi ito isang komprontasyon o isang banta. Ito ang tunay na tuldok sa lahat ng tumagal ng 5 taon. Nanatili akong nakaupo. Ang kamay ay nasa ibabaw pa rin ng mga dokumentong kapipirma lang. Nakatingin sa mga salitang basa pa sa tinta. Kalmado ang puso. Hindi dahil manhid ako, kundi dahil lahat ng emosyong dapat maramdaman ay naubos na matagal na. Ma'am Karina, kumatok si Liza at pumasok. Nagpadala na po ng kumpirmasyon ang bangko. Magsisimula na po ang proseso ng transition mamayang hapon. Tumango ako. Ihanda mo. Ang conference room. Personal akong dadalo. Opo, ma'am. Umalis si Liza. Tumayo ako. Inayos ang damit. At muling tumingin sa salamin. Ang mga mata ko ay ganoon pa rin. Kalmado. Malinaw. Walang pag-aalinlangan. Hindi na ito personal na usapin. Trabaho na ito. 3:00 ng hapon, maliwanag ang conference room sa pinakamataas na palapag. Seryoso ang lahat. Halos walang nagsasalita, maliban sa mga kinakailangan. Naroon ang mga kinatawan ng bangko. Si Attorney Reyes, ang finance team ko, at ilang senior managers mula sa kumpanya ni Rico. Si Rico lang ang wala. Hindi ako nagtanong, dahil alam kong wala na siyang papel sa silid na ito. Magsimula na tayo. Malinaw kong sabi. Binuklat ang mga dokumento, binasa ang bawat probisyon, kinumpirma ang bawat numero. Mabilis pero maayos ang lahat. Walang detalyeng pinalampas. Nakaupo ako sa gitna. Hindi gaanong nagsasalita, pero bawat salita ko ay isang desisyon. Ang 500 milyong pisong utang ay ire-restructure, sabi ng kinatawan ng bangko. Sa kondisyon na magkakaroon ng bagong pondo ang kumpanya, at magbabago ang pamunuan. Ako ang bahala doon, sagot ko. At ang lahat ng kapangyarihan sa pamamahala ay ililipat kay Ma'am Karina, tama? Walang tumutol, dahil alam nilang wala nang ibang pagpipilian. Tumagal ng halos 3 oras ang pulong. Nang matapos ang lahat, dumidilim na sa labas. Ang mga ilaw ng syudad ay nagsimula ng sumindi, sumasalamin sa makapal na salamin ng conference room. Pumirma ako sa huling dokumento. Inilapag ang ballpen. Isang malinaw na pakiramdam ang lumitaw, hindi tagumpay. Kundi pagtatapos, isang yugto ang nagsara. Congratulations, Ma'am Karina. Sabi ni Attorney Reyes. May halong ginhawa sa boses. Mula ngayon, nasa kamay niyo na po ang lahat. Tumango ako. Salamat, Attorney. Unti-unting umalis ang lahat. Naging tahimik ang silid. Nanatili pa ako ng ilang minuto, nakatingin sa labas. Ang mga ilaw ay kumikinang, na parang isang larawang hindi tumitigil. Nag-vibrate ang telepono ko. Isang hindi kilalang numero. Sinagot ko, Ate Karina? Pamilyar na boses. Si Bea. Bakit ka tumawag? Diretsong tanong ko. Natahimik ang kabilang linya, bago humagulgol. Ate. Parang awa mo na. Ibalik mo na yung pera. Malapit na akong mapaalis sa eskwela. Ang boses niya ay hindi na matinis tulad ng dati, kundi nanginginig at puno ng takot. Tinawagan ko na si Kuya Rico, pero wala siyang pera. Hindi ako nagulat. Bea, sabi ko, ilang taon ka na? 22 po. Kung ganoon, sa tingin mo, hanggang kailan kita dapat suportahan? Natahimik ang kabilang linya. Tanging hikbi na lang ang naririnig. Pero dati po, si ate naman. Dati, kusa kong ginagawa yon, putol ko.
Ngayon, hindi na. Isang mahabang katahimikan. Ate Karina, bumulong siya. Hindi ko na po alam ang gagawin. Ipinikit ko ang aking mga mata sandali. Hindi dahil lumambot ang puso ko, kundi dahil nag-iisip. Hindi na ako magpapadala ng pera. Sabi ko at huminto. Pero bibigyan kita ng isang pagpipilian. Agad siyang natahimik. Ano po, yon? Ate, magtrabaho ka. Part-time o full-time? Malaki ka na. Pero nag-aaral po ako. Kinuha ko na ang pamamahala sa kumpanya ng Kuya Rico mo. Kalmado kong sabi. Kung gusto mo, pwede kitang i-refer sa isang trabaho sa branch natin dyan. Hindi siya nagsalita. Marahil hindi makapaniwala. Kumita ka ng sarili mong pera. Bayaran mo ang sarili mong tuition pagpapatuloy ko. Wala nang susuporta sa'yo. Matagal bago bumulong si Bea. Ate, hindi niyo na po talaga ako tutulungan? Iminulat ko ang mga mata. Nakatingin sa syudad. Hindi. Ibinaba ko ang tawag. Walang pag-aalinlangan. May mga taong kung hindi mo hihintuan, hindi matututong tumayo sa sarili nilang mga paa. Gabi na nang umuwi ako. Tahimik ang apartment, wala nang sunod-sunod na text, wala nang mga tawag na puno ng pressure. Inilapag ko ang bag, pumunta sa kusina, nagsali ng isang basong tubig, at sumandal sa mesa. Isang katahimikan na dati kong kinatatakutan, pero ngayon ay komportable. Umilaw ang telepono. Isang text mula sa numerong hindi nakasave. Karina, si Rico to. Tinitigan ko. Hindi sumagot. Sumunod na text. Umalis na ako sa opisina. Wala na akong natira. Sumunod pa. Nasa dati nating paboritong bar ako ngayong gabi. Hindi ko alam bakit ako nag-text sa'yo, pero huminto doon ang text. Walang katapusan. Tinitigan ko ang screen ng ilang segundo at pinatay ito. Hindi ako pumunta. Hindi ako sumagot. Hindi ako lumingon. Lumabas ako sa balkonahe. Ang hangin ng gabi ay marahan, malamig, pero hindi na nakakapanginig tulad ng dati. Nakatayo ako doon. Pinagmamasdan ng syudad. Ang mga ilaw ay maliwanag pa rin. Ang mga tao ay patuloy sa paglakad. Kahit may isang taong nawalan ng lahat, hindi hihinto ang mundo. At ganoon din ako. Pumasok ako sa loob at isinara ang pinto. Isang araw ang natapos. Walang nang ugnayan. Walang nang gapos. Tanging ako na lang. Kinabukasan, nagising ako ng medyo huli. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Hindi ako ginising ng isang di nakikitang bigat sa aking dibdib. Wala na ang pakiramdam na kailangan kong buksan agad ang telepono para tingnan kung may problema sa kumpanya ni Rico, kung kailangan niya ng pera, o kung tumawag na naman ang nanay niya para manumbat. Sa halip, isang tunay na katahimikan ang sumalubong sa akin. Isang katahimikan kung saan maaari akong manatili sa kama ng ilang minuto, pagmasdan ang sikat ng araw na tumatagos sa kurtina, at ma-realize na sa wakas, bumalik na ang buhay ko sa tamang lugar nito. Tumayo ako, nagtimpla ng kape, at tumayo sa tabi ng bintana. Ang siyudad ay nagsisimula ng maging abala. Sa isip ko, wala na ang mga komplikadong kalkulasyon, kundi isang pambihirang kalinawan. Parang isang lawa, matapos ang malakas na ulan. Sa wakas ay tumining, at nakikita mo na ang ilalim nito, pati na ang mga bagay na matagal nang natatabunan. Tumunog ang telepono. Si Liza. Ma'am Karina, maayos na po ang sitwasyon sa bagong kumpanya. Pero may ilang dating managers ni Sir Rico na hindi nakikipag-cooperate. Hindi ako nagulat. Anumang pagbabago sa kapangyarihan ay laging may kasamang reaksyon. Lalo na mula sa mga taong sanay na nasa itaas. At ngayon ay napipilitang yumuko sa isang taong dati nilang minamaliit. Ipadala mo sa akin ang listahan nila. Kalmado pero tiyak kong sabi. Kung sino ang hindi makikipag-cooperate, tanggalin mo. Natahimik si Liza sandali bago sumagot. Naiintindihan ko po, ma'am. Ibinaba ko ang tawag. Humigop ng kape. Ang pait ay kumalat sa dila ko. Pero hindi na masama sa pakiramdam. Dahil sa pagkakataong ito,
Ako ang pumili ng pait na yon. Hindi ako pinilit na lunukin ito. Pagdating sa opisina, iba na ang hangin. Wala na ang gulo, wala na ang mga nagtatakang tingin. Sa halip, napalitan ito ng pag-iingat, pagmamasid, at respeto. Pagdaan ko sa lobby, tumatayo ang bawat empleyado para bumati. Hindi magarbo. Pero sapat para ipakita na malinaw na ang posisyon ko. Ma'am Karina, lumapit ang isang nasa katanghaliang gulang na manager. Medyo nag-aalangan ng boses. Nais po naming malaman ang mga susunod ninyong plano. Huminto ako at tiningnan siya. Patatagin muna natin ang kumpanya. Sabi ko. Saka tayo lumago. Tumango siya. Pero may pag-aalala pa rin sa mga mata niya. Paano po si Sir Rico? Tinitigan ko siya. Wala na siyang kinalaman dito. Isang maikling pangungusap. Pero sapat para putulin ang lahat ng haka-haka. Pumasok ako sa bagong opisina na dati ay kay Rico. Ang espasyo ay pareho pa rin. Ang mga gamit ay ganoon pa rin. Ang nakaupo lang ang nagbago. Inilapag ko ang bag at dahan-dahang umupo. Hinaplos ang mesa kung saan dati siyang umuupo nang may kumpiyansang halos mayabang. Ngayon, isang espasyo na lang. Hindi ko gustong agawin ang posisyong ito. Bumalik lang ito sa tamang lugar. Tanghali. Habang binabasa ko ang mga ulat, tumunog ang telepono. Si Angela. Karina. Nabalitaan ko. Anong balita? Kinuha mo na pala ang buong kumpanya niya? Bahagya akong ngumiti. Oo. Diyos ko. Akala ko nagbibiro ka lang. Ginawa mo talaga. Hindi biro yon. Sabi ko. Plano yon. Natahimik si Angela sandali bago humalakhak. Buti nga sa kanya. Teka, gumaan ba pakiramdam mo? Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang sikat ng araw ay pumapasok sa silid. Maliwanag pero hindi nakakasilaw. Gumaan! Sagot ko. Mas magaan kaysa sa inaakala ko. Ibinaba ko ang tawag at nagpatuloy sa trabaho. Bawat numero, bawat plano ay malinaw. Hindi na apektado ng emosyon. Hindi na kailangang mag-alala para sa ibang tao. Lahat ay bumalik sa tunay na anyo nito. Lohikal, praktikal, at malinaw. Pagsapit ng hapon, pumasok si Liza. Medyo nag-aalinlangan ang mukha. Ma'am Karina, may gustong kumausap sa inyo. Sino? Si Sir Rico po. Hindi ako nagulat. Nagtanong lang. Anong sabi niya? Isang huling beses lang daw po. Natahimik ako sandali bago tumango. Papasukin mo. Hindi dahil gusto ko siyang makita, kundi dahil may mga bagay na kailangang tapusin ng maayos. Pumasok si Rico. Sa pagkakataong ito, wala nang suit. Wala nang maayos na pananamit. Isang simpleng polo shirt lang na medyo gusot. Mas payat ang mukha. At ang mga mata niya ay wala na ang pag-aalinlangan, kundi isang pagod at tila pagsuko. Nakatayo siya sa harap ng mesa, hindi umupo. Hindi na kita aabalahin ng matagal. Mahinang sabi niya. Hindi ako nagsalita, naghintay lang. May isa lang akong tanong. Tumango ako ng bahagya. Kung noon, kung hindi ko ginawa ang lahat ng yon, magiging iba kaya ngayon? Isang simpleng tanong, pero huli na. Tinitigan ko siya. Hindi umiiwas. Oo, sagot ko. Ibang-iba, ngumiti siya. Isang napakagaang pero mapait na ngiti. Akala ko rin, isang mahabang katahimikan. Karina, pagpapatuloy niya. Mas mahina ang boses. Sorry, hindi ako kumibo. Hindi dahil hindi ko narinig, kundi dahil ang salitang yon ay dapat sinabi niya, matagal na. Alam kong wala nang saysay ngayon, sabi niya. Pero gusto ko pa ring sabihin, tinitigan ko siya, at tumango ng bahagya. Sige, isang salita lang. Hindi pagpapatawad, pero hindi rin galit. Pagtanggap lang. Nakatayo siya doon ng ilang segundo pa bago tumalikod. Bago umalis, huminto siya. Karina, hindi ako lumingon. Ako na ang bahala sa sarili ko. Hindi ako sumagot. Nagsara ang pinto. Sa pagkakataong ito na talaga ang huli.
Naiwan akong nakaupo doon, nakatingin sa kawalan. Wala nang anumang emosyon. Walang tuwa. Walang panghihinayang. Isang malalim na kapayapaan lang, para kang naglakad sa isang mahabang daan, at sa wakas, nakahinto ka na nang hindi na kailangang lumingon pa. Sa labas, papalubog na ang araw. Nagsimula na namang sumindi ang mga ilaw ng syudad. Isa na namang araw ang natapos. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito katapusan ng isang mahabang pagtitiis, kundi pagpapatuloy ng isang bagong buhay. Isang buhay kung saan hindi na ako ang nasa likod, hindi na ako ang tahimik na pumapasan. Ako na ang direktang humahawak sa manibela ng sarili kong landas. Tumayo ako at lumabas ng opisina. Ang mga ilaw sa pasilyo ay maliwanag. Bawat hakbang ko ay matatag. Hindi mabagal. Hindi mabilis. Sakto lang, pagkaalis ni Rico. Tumayo ako sandali sa pasilyo, kung saan ang puting ilaw ay dumadaloy sa sahig, na parang isang tuwid na linya. Walang liko, walang tinatago, tulad ng daan na tinatahak ko ngayon. Malinaw, tiyak, at wala nang lugar para sa mga pag-aalinlangang nagpabagal sa akin sa loob ng maraming taon. Huminga ako ng malalim, at nagpatuloy sa paglakad. Bawat hakbang ay hindi mas mabilis, pero mas matatag, na para bang bawat isa ay matagal ng pinag-isipan. Sa mga sumunod na araw, unti-unting naging stable ang kumpanya. Hindi yung panlabas na kaayusan, para pagtakpan ang problema, kundi isang tunay na pagsasaayos mula sa ugat. Bawat departamento ay sinuri. Bawat gastos ay ginawang malinaw. Bawat posisyon ay inilagay sa tamang tao. Hindi ko minadali ang lahat, dahil alam kong ang anumang mabilis na itinayo ay madali ring gumuho. Pinili ko ang dahan-dahan pero sigurado. Bawat hakbang, tulad ng itinuro ng nanay ko, sa pananahi, ang tahi ay dapat pantay. Ang karayom ay dapat matatag, para tumagal ang damit. Ma'am Karina, inabutan ako ni Liza ng isang folder. Ang financial status natin ngayong linggo ay bumuti na. Nagsisimula nang bumalik ang cash flow. Binuklat ko ang bawat pahina. Ang mga numero ay hindi na kulay pula tulad ng dati. Unti-unti nang nagiging balanse. At may bahagyang paglago pa. Isang maliit na pagbabago, pero sapat para ipakita na tama ang direksyon. Panatilihin natin ang ganitong bilis, sabi ko. Hindi kailangang magmadali, tumango si Liza. Opo, ma'am. Nag-atubili siya sandali. Teka po, may balita tungkol kay Sir Rico. Huminto ang kamay ko. Anong balita? Ibinenta na po niya ang kanyang kondo, lumipat na, at naghahanap daw po ng trabaho. Natahimik ako ng ilang segundo. Hindi nagulat, pero hindi rin manhid. Sige, isang salita lang. Walang dagdag na tanong. Walang komento. Naintindihan ni Liza at umalis. Nagpatuloy ako sa trabaho. Pero biglang dumaan sa isip ko ang imahe ni Rico noon, ang lalaking laging kumpiyansa na hawak niya ang lahat. At sa loob lang ng ilang araw, lahat ay gumuho. Hindi dahil may nanira, kundi dahil ang pundasyon niya ay hindi talaga matatag. Nang hapong iyon, umalis ako ng maaga. Hindi dahil may importante akong gagawin, kundi dahil gusto ko lang maglibot sa syudad. Walang destinasyon, walang plano. Nagmamaneho lang ng dahan-dahan sa mga pamilyar na kalsada. Pinagmamasdan ang mga taong dumadaan. Ang mga mukhang hindi ko kilala. At napagtanto kong ang buhay na ito ay hindi umiikot sa iisang tao. Kahit ano pa ang mawala o makuha mo, magpapatuloy pa rin ito, hindi naghihintay. Huminto ako sa isang maliit na coffee shop, pumasok, at pumili ng isang tahimik na sulok. Umorder ako ng kape, at umupo lang, nakatingin sa labas. Ang liwanag ng hapon ay unti-unting nagiging dilim. Bawat taong dumadaan ay may sariling kwento, sariling buhay. Walang nakakakilala sa isa't isa. At hindi na kailangan. Nag-vibrate ang telepono ko. Si Bea. Binuksan ko. Ate Karina, nagtatrabaho na po ako. Hindi ako sumagot agad. Sumunod na text.
Nasa isang restaurant po ako. Hindi malaki ang sahod. Pero sisikapin ko po. Tinitigan ko ang screen bago mag-type. Sige. Isang salita lang. Walang panghihikayat. Walang panunumbat. Pero sapat na. Sapat na para maintindihan niyang ang daan na ito ay kailangan niyang lakarin mag-isa. Inilapag ko ang telepono at humigop ng kape. Ang pamilyar na pait ay kumalat. Pero sa pagkakataong ito, may kasamang tamis sa dulo. Napakaliit, pero totoo. Nang gabing iyon, pag-uwi ko, nagsindi na ang mga ilaw ng syudad. Ang liwanag mula sa mga gusali sa tapat ay tumatama sa aking balkonahe. Lumilikha ng mga anino at liwanag. Lumabas ako at tumayo sandali. Ang hangin ng gabi ay dumampi sa aking buhok. Malamig pero hindi nakakaginaw. Nakakaginhawa, sumandal ako sa rehas. Nakatingin sa ibaba. Ang mga sasakyan ay patuloy na dumadaloy. Parang oras. Umilaw muli ang telepono. Isang text. Hindi mula kay Rico. Hindi mula kay Bea. Kundi mula sa isang lumang numero na matagal nang hindi nagpaparamdam. Karina, tiyo mo to. Kaibigan ng papa mo. Natigilan ako. Kadarating ko lang galing abroad. Nabalitaan ko ang tungkol sayo. Gusto kitang makita. Tinitigan ko ang mga salita. Isang kakaibang pakiramdam ang dumaan. Hindi pag-aalala. Hindi pagkamausisa. Parang isang bagong pinto na bumubukas. Hindi ako sumagot agad. Nakatayo lang ako doon. Pinagmamasdan ng syudad. Naalala ko ang papa ko. Matagal na siyang wala. Pero ang mga koneksyong iniwan niya ay nandyan pa rin. Tahimik na umiiral. Tulad ng iniwan ng nanay ko sa akin. Hindi magarbo, pero sapat na maging sandalan kapag kailangan. Huminga ako ng malalim at nag-reply. Sige po, kailan po kayo libre? Pagka-send. Inilapag ko ang telepono. Ang mga mata ko ay nakatuon pa rin sa malayo, kung saan ang mga ilaw ay nagdudugtong na parang isang walang katapusang linya. Ang buhay ko rin. Hindi hihinto dito. Hindi hihinto dito. Hindi matatapos sa pag-alis sa isang kasal o sa pagbawi sa mga nawala. Ito ay magpapatuloy. Magpapatuloy sa paglakad. Pero sa pagkakataong ito, hindi para sa iba, kundi para sa sarili ko. Ngumiti ako ng bahagya. Isang totoong ngiti. Ang text mula sa kaibigan ng aking ama ay nanatili sa screen. Hindi nagmamadali, hindi nangungulit, pero lumikha ng isang malalim na katahimikan na nagpaunawa sa akin na ang buhay ay hindi kailanman hihinto sa isang punto. Lagi itong magbubukas ng mga bagong daan. Sa mga panahong akala mo ay sarado na ang lahat. Nanatili pa ako sa balkonahe. Hinayaan ang hangin na dumaan. Para bigyan ng sarili ng pagkakataong bumagal. Hindi dahil sa pag-aalinlangan, kundi dahil gusto kong magpatuloy ng may buong kalinawan. Hindi hinihila ng nakaraan. At hindi tinatangay ng panandali ang emosyon. Kinabukasan, maaga akong pumasok sa opisina. Mas kalmado na ang lahat. Ang mga maingat na tingin noon ay napalitan na ng focus. Ang mga departamento ay mas maayos ng tumatakbo. Ang mga financial reports ay wala ng magugulong numero. Mayroon ng sistema. Naglakad ako sa bawat area. Hindi gaanong nagsasalita. Pero sapat na ang presensya ko para ayusin ng lahat ang kanilang trabaho. Ma'am Karina, sumunod si Liza. Hawak ang isang tablet. Kumpirmado na po ang meeting sa bangko. Mamayang 3:00. Yung tiyo niyo po. Kailan niyo balak makita? Bahagya akong huminto. Mamayang gabi. Tumango si Liza, hindi na nagtanong. Alam niyang may mga bagay na hindi na kailangang ipaliwanag. Mabilis na lumipas ang umaga. Tuloy-tuloy ang trabaho ko. Bawat desisyon ay ginagawa ng walang pag-aalinlangan. Hindi na iniisip kung makakaapekto sa damdamin ng iba. Isang basehan na lang. Tama o mali. Kapaki-pakinabang. O hindi. At dahil sa kalinawan na iyon, gumaan ang lahat. Kahit hindi nabawasan ang dami ng trabaho. Pagsapit ng hapon, naging maayos ang pulong sa bangko. Ang mga kondisyon ng restructuring ay nagsisimula ng magbunga.
Mas kontrolado na ang cash flow. Unti-unting bumabalik ang tiwala ng mga partner. Hindi dahil sa mga sinabi ko, kundi dahil sa nakikita nilang ginagawa ko. Ma'am Karina, sabi ni Ji Kwang, mas magaan ang tono. Kung mapapanatili natin ang ganitong bilis, sa loob lang ng 3 buwan, tuluyan ng makakabawi ang kumpanya. Tumango ako. Hindi kailangang magmadali, sabi ko. Basta sigurado, ngumiti siya. Iilan lang ang nakakagawa niyan. Hindi ako sumagot. Kinuha ko lang ang mga dokumento. Tumayo at nakipagkamay para tapusin ang pulong. Dumidilim na. Nang umalis ako sa bangko, hindi ako umuwi agad. Nagmaneho ako papunta sa aming tagpuan. Isang lumang tea house sa isang tahimik na kalye. Hindi magarbo, pero pamilyar ang pakiramdam. Parang mga lugar na gusto ng papa ko. Pumasok ako at nakita ang isang matandang lalaki na nakaupo sa isang sulok. Tumayo siya nang makita ako. May bahid ng emosyon sa mga mata pero nanatiling kalmado. Karina. Malalim ang boses niya. Lumapit ako at yumuko ng bahagya. Tio, umupo kami. Medyo awkward sa simula. Hindi dahil sa distansya, kundi dahil pareho naming sinusubukang ikonekta muli ang isang bagay na matagal nang napabayaan. Pasensya na kung ngayon lang ako nakipag-ugnayan sa'yo, sabi niya. Umiling ako. Ayos lang po. Tinitigan niya ako sandali bago bumuntong hininga. Kamukha mo ang nanay mo. Natahimik ako. Hindi ito ang unang beses na narinig ko yon. Pero iba ang pakiramdam ngayon. Alam ko na ang lahat. Pagpapatuloy niya. Tungkol sa kasal mo, sa kumpanya, at sa lahat ng ginawa mo. Hindi ko na tinanong kung paano niya nalaman. Hindi na iyon mahalaga. Bago mawala ang papa mo, may ipinakiusap siya sa akin. Natigilan ako. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa, isang lumang sobre at inilapag sa mesa. Sabi niya, kung kakailanganin mo balang araw, ibigay ko to sa'yo. Tinitigan ko ang sobre. Hindi minadaling buksan. Ano po ito? Shares, sabi niya. Sa isang kumpanya na matagal nang pinag-investan ng papa mo. Pero hindi niya ipinangalan sa kanya. Tinitigan ko siya. Hindi maitago ang pagkagulat. Gaano po karami? Ngumiti siya ng bahagya. Sapat para hindi mo na kailangang makipag-agawan kahit kanino. Bumigat ang hangin. Binuksan ko ang sobre. Sa loob, malinaw ang mga dokumento. Legal. At ang numero ay nagpatahimik sa akin ng ilang segundo. Hindi dahil sa pagiging materyoso, kundi dahil naintindihan ko. Hindi ako kailanman iniwan ng papa ko na mag-isa. Isinara ko ito at inilapag sa mesa. Tio, pwede po bang kayo muna ang magtago nito? Nagulat siya. Hindi mo kailangan? Hindi ko po kailangan ngayon, sabi ko. Tumango siya. May kasiyahan sa mga mata. Mas matatag ka kaysa sa inaakala ko. Ngumiti ako ng bahagya. Natuto lang po ako sa mga nangyari. Nag-usap pa kami sandali. Hindi matagal, pero sapat para punan ang mga taon ng pagkawalay. Pag-alis ko sa tea house, gabi na. Ang mga ilaw sa kalsada ay sumasalamin sa basang kalsada matapos ang isang mabilis na ulan. Dahan-dahan akong lumakad papunta sa kotse. Ang puso ko ay hindi mabigat, hindi magaan. Balanse. Para bang lahat ay bumalik na sa tamang lugar. Nag-vibrate ang telepono ko. Isang text mula kay Rico. Nahanap na ako ng trabaho. Tinitigan ko. Hindi sumagot. Sumunod na text. Hindi mataas ang posisyon, pero sapat para mabuhay. Binasa ko at pinatay ang screen. Hindi dahil sa pagiging manhid, kundi dahil wala ng dahilan para ipagpatuloy ang anumang usapan. Sumakay ako sa kotse. Pinaandar ito. Dahan-dahang umandar ang sasakyan sa mga maliwanag na kalye. Sa isip ko, wala na ang mga imahe ng nakaraan. Wala na ang mga tanong na paano kung isang bagay na lang ang malinaw. Hindi hihinto ang buhay. At ganoon din ako. Pagkatapos ng pagkikita namin ng kaibigan ng aking ama, hindi ko dinala ang sobre. Naintindihan kong may mga bagay na hindi kailangang hawakan ng mahigpit para maging sayo. At minsan, ang hindi pagmamadaling magmay-ari ang nagbibigay sayo ng kalinawan sa tunay na halaga nito. Dahan-dahan akong nagmaneho.
Pinagmamasdan ng mga ilaw na humahaba sa salamin ng kotse. Sa isip ko, wala nang mga kalkulasyon o plano, kundi isang malalim na katahimikan. Naitanong ko sa sarili, kung hindi dahil sa mga nangyari, makakalabas kaya ako? Sahaw lang ako mismo ang gumawa para sa sarili ko sa loob ng maraming taon. Kinabukasan, pagpasok ko sa opisina, wala na ang bakas ng gulo. Lahat ay nasa ayos. Hindi dahil sa pressure, kundi dahil sa katatagang unti-unting naitatag. Dumaan ako sa mga workstation, naririnig ang mga usapan tungkol sa trabaho, wala nang mga bulungan. At doon ko naintindihan na ang pagbabago ay hindi kailangang maging maingay para maging epektibo. Ma'am Karina. Lumapit si Liza. Kinumpirma na ng partner natin sa Korea. Napipirmahan na ulit nila ang kontrata. Sabi nila, naniniwala sila sa paraan ng pamamahala nyo. Tumango ako. Ihanda mo ang mga papeles. Opo, ma'am. Tatalikod na sana si Liza nang huminto. Teka po, may isa pa. Tiningnan ko siya. Nag-email po si Bea sa kumpanya. Natigilan ako. Anong email? Nag-apply po siya bilang intern sa branch natin doon. Natahimik ako sandali. Bago kunin ang tablet na inabot ni Liza, binuksan ko ang email. Ang mga salita ay hindi na tulad ng dati na puro paghingi. Maayos, malinaw, at may pag-iingat. Ate Karina, alam kong wala na akong karapatang humingi ng pabor sa inyo, pero gusto kong subukan. Kung papayagan niyo po, magsisimula ako sa pinakamababang posisyon. Binasa ko ito. Walang emosyon, hindi manhid. Makatuwiran lang. Tanggapin mo. Sabi ko, nagulat si Liza. Po, internship lang. Walang special treatment. Opo, ma'am. Ibinalik ko ang tablet. May mga aral na kailangan mong pagbayaran para matutunan. Pero kung ang isang tao ay gustong magbago, dapat bigyan ng daan para makapagsimula. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo, para wala kang dalang sama ng loob. Tanghali, habang binabasa ko ang expansion plan, tumunog ang telepono. Isang hindi kilalang numero. Sinagot ko, Karina, si mama mo to. Natigilan ako. Hindi ang tunay kong ina, kundi ang ina ni Rico. Ang boses niya ay hindi na matinis, kundi malumanay at pagod. May kailangan po ba kayo, tita? Tanong ko. Gusto kitang makita. Hindi ako sumagot agad. Iniisip ko kung may saysay pa ang pagkikitang ito. Isang beses lang. Sabi niya. Hindi na kita guguluhin. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang sikat ng araw ay maliwanag pero hindi masakit sa mata. Mamayang hapon po. Sabi ko. Sa dati nating paboritong coffee shop. Sige. Ibinaba niya ang tawag. Dumating ako ng maaga. Umorder. At naghintay. Hindi nagtagal. Pumasok siya. Payat. At ang mukha niya ay wala na ang dating talas. Napalitan ng pagod. Karina. Tawag niya. Tumayo ako at tumango. Tita. Umupo kami. Tahimik sa simula. Pareho naming hindi alam kung saan magsisimula. Sorry. Sabi niya. Hindi ako nagulat. Pero hindi rin ako kumibo. Marami akong nasabing hindi maganda sa'yo. Akala ko, dahil may pera ka, responsibilidad mo na ang lahat. Hindi ko naisip, na pinili mo lang yon. Humina ang boses niya. Nang mawala lahat kay Rico, doon ko lang naintindihan. Bumuntong hininga ako. Pagtanggap, hindi ako tumawag para humingi ng pera. Mabilis niyang sabi. Gusto ko lang sabihin sa'yo, ang isang bagay, naghihintay ako. Salamat, natahimik ako. Isang salitang simple. Pero huli na, hindi ako umaasang patatawarin mo ako. Pagpapatuloy niya. Gusto ko lang malaman mong naintindihan ko na ang lahat ng ginawa mo. Tinitigan ko siya at tumango ng bahagya. Sige po, hindi kulang. Hindi sobra. Yumuko siya. Si Rico, nagsisikap na rin siya. Hindi ako nagtanong. Hindi ako umaasang babalikan mo siya, sabi niya. Sana lang. Maging masaya ka. Ngumiti ako ng bahagya. Masaya naman po ako. Tumango siya. May namumuong luha sa mata. Hindi ko siya pinigilan. Pinanood ko lang siyang umalis.
Ang likod niya ay unti-unting nawala sa dami ng tao sa labas. Walang tuwa, walang panghihinayang. Isang tahimik na pagtatapos lang. Nang gabing iyon, pag-uwi ko, binuksan ko ang pinto. Maliwanag ang ilaw. Tahimik ang pamilyar na espasyo. Wala nang ingay mula sa nakaraan. Inilapag ko ang bag, lumabas sa balkonahe, at pinagmasdan ang syudad na puno ng ilaw. Umilaw ang telepono. Isang text mula sa tiyo ko. Karina, kapag handa ka na, ililipat ko na sayo ang lahat. Tinitigan ko ito at nag-reply. Opo. Pero hindi po kailangang magmadali. Pagka-send, inilapag ko ang telepono. Huminga ako ng malalim. Hindi ko kailangang magmadali. Dahil sa unang pagkakataon, alam ko kung saan ako pupunta. Pagkatapos ng pagkikita namin ng ina ni Rico, ang mga araw ay lumipas ng payapa. Walang malaking pagbabago. Walang sorpresa. Pero may kakaibang pakiramdam. Parang pagkatapos ng malaking alon, ang dagat ay kalmado na. May maliliit na alon na lang na nagpapaalala na minsan. Naging magulo ang lahat. Pero ngayon, nakaraan na. Pumapasok pa rin ako sa trabaho. Ginagawa ang mga gawain. Pero wala nang parte ng isip ko ang hinihila pabalik. Isang umaga, habang tinitingnan ko ang plano para sa market expansion, pumasok si Liza. Iba ang ekspresyon. Hindi tensyonado, kundi nag-iisip. Ma'am Karina, may dapat po kayong malaman. Nag-angat ako ng tingin. Ano yon? Naaksidente po si Sir Rico. Natigilan ako. Hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa pagkabigla. Malubha ba? Hindi po nakakamatay, sagot ni Liza. Pero nabali po ang braso niya. Nasa ospital po ngayon. Natahimik ako ng ilang segundo. Ang balita ay hindi nakapagpadurog ng puso ko. Pero hindi rin ako manhid. Kahit paano, siya pa rin ang taong kasama ko sa isang mahabang bahagi ng buhay ko. Kahit hindi maganda ang naging wakas. Sige, sabi ko. Salamat sa impormasyon. Umalis si Liza. Bumalik ako sa mga papeles. Pero hindi na ako makapag-focus. Biglang pumasok sa isip ko ang imahe ni Rico. Sa mga nakaraang araw, hindi na ang mayabang na lalaki, kundi isang taong nagsisikap magsimula muli. At ngayon, isa na namang pagsubok. Inilapag ko ang ballpen at tumingin sa labas. Hindi ako nag-isip ng matagal. Tanghali, umalis ako ng opisina. Nagmaneho ako papunta sa ospital. Hindi dahil sa obligasyon, o dahil may natitira pang pagmamahal, kundi dahil gusto kong tapusin ang lahat ng maayos, nang walang naiiwan na anumang hindi natapos sa puso ko. Ang pasilyo ng ospital ay mahaba at amoy gamot. Dahan-dahan akong naglakad, nagtanong ng kwarto, at huminto sa harap ng pintong may pangalan niya. Tumayo ako sandali, at itinulak ang pinto. Nakahiga si Rico sa kama, nakakast ang braso. Medyo maputla. Nang makita ako, natigilan siya. Halatang hindi niya inaasahan ang pagdating ko. Karina. Paos ang boses niya. Isinara ko ang pinto at lumapit. Kumusta ka na? Ayos lang. Maliit na aksidente lang. Tumango ako at umupo sa isang upuan. Ang hangin sa pagitan namin ay hindi na tensyonado o mabigat. Isang kakaibang katahimikan. Parang dalawang estrangherong may iisang alaala. Hindi ko akalaing darating ka, sabi niya. Ako rin, sagot ko. Ngumiti siya ng bahagya. Isang totoong ngiti. Salamat. Hindi ako sumagot. Tinitigan ko lang siya. Ayos ba ang trabaho mo? Tanong niya. Oh, mabuti. Natahimik kami sandali. Nagtatrabaho na ako sa isang maliit na kumpanya. Hindi malaki, pero stable. Tumango ako. Mabuti yan. Wala nang tumatawag sa aking sir. Tumawa siya. Pero ayos lang. Tinitigan ko siya. Sa unang pagkakataon, narinig ko siyang magkwento. Tungkol sa buhay niya, nang walang yabang. Marami akong naisip. Pagpapatuloy niya. Dahan-dahan. Tungkol sa mga nangyari. Hindi ako sumabat. Akala ko dati, sapat na ang pera at posisyon. Tumingin siya sa kisame. Pero pala,
Hindi nila kayang panatilihin ang anuman. Bumuntong hininga ako. Hindi pagsang-ayon, kundi pag-unawa. Karina. Lumingon siya sa akin. Masaya ka ba? Isang bigla ang tanong. Nag-isip ako sandali at sumagot. Oo, hindi mahaba, hindi magarbo, pero totoo. Tumango siya. Lumambot ang tingin. Mabuti kung ganoon. Hindi na kami gaanong nag-usap. Hindi binalikan ang nakaraan. Hindi binuksan ang mga lumang sugat. Dahil pareho naming alam na ang mga bagay na tapos na ay hindi na kailangang ulitin para patunayan ang anuman. Tumayo ako. Magpahinga ka na. Tumango siya. Sige, tumalikod ako para umalis. Bago ako makalabas, tinawag niya ako. Karina, huminto ako. Salamat dahil hindi mo ako tuluyang sinira. Hindi ako lumingon. Hindi kita sinira. Sabi ko. Huminto sandali. Ikaw ang gumawa niyan sa sarili mo. At lumabas ako. Ang pasilyo ay mahaba pa rin. Maliwanag pa rin. Naglakad ako. Hindi mabilis. Hindi mabagal. Pero mas magaan ang pakiramdam. Hindi dahil sa pagpapatawad. Kundi dahil wala nang kailangang panghawakan. Paglabas ko ng ospital, hapon na. Ang dilaw na sikat ng araw ay dumadampi sa kalsada. Huminto ako, huminga ng malalim, at nagpatuloy sa paglakad. Nag-vibrate ang telepono ko. Isang text mula kay Liza. Ma'am Karina, napirmahan na po ang bagong kontrata. Tinitigan ko ito at ngumiti ng bahagya. Sige, isang salita, pero sapat na. Ang buhay ay nagpapatuloy. At sa pagkakataong ito, lumalakad ako gamit ang sarili kong mga paa. Pag-alis sa ospital, hindi ako bumalik agad sa opisina. Dahan-dahan akong nagmaneho sa mga pamilyar na kalsada. Hindi para hanapin ang nakaraan, kundi para maramdaman na lahat ay tunay nang nagbago. Na ang mga bagay na dating nagdulot ng sakit ay isa na lang malayong alaala, wala nang kapangyarihang hilahin ako pabalik. At ang pagbabagong iyon, kahit tahimik, ang nagpaunawa sa akin kung gaano nakalayo ang aking narating. Sa mga sumunod na araw, ang buhay ko ay naging stable. Umaga sa opisina, hapon sa mga pulong, gabi sa bahay. Wala nang mga biglaang tawag. Wala nang mga text na kailangang sagutin agad. At sa kaayusang iyon, naintindihan ko ang isang bagay. Ang kapayapaan ay hindi kusang dumarating. Ito ay resulta ng maraming tiyak na desisyon. Ma'am Karina, pumasok si Liza. Mas maliwanag ang mga mata. Positive na po ang kita natin sa huling quarter. Inilapag ko ang ballpen. Magkano? Hindi po malaki. Pero stable. Tumango ako at tiningnan ang mga numero. Hindi na ito mga numero ng pagsasalba, kundi simbolo ng isang sistemang umaandar ng tama. At mas mahalaga iyon, kaysa sa anumang malaking numero sa maikling panahon. Panatilihin natin yan, sabi ko. Opo, ma'am. Ngumiti si Liza. Umalis siya. Iniwan akong mag-isa. Pumasok ang liwanag sa salamin. Tumama sa aking mesa. Sa mga maayos na dokumento. At doon ko napagtanto. Ang espasyong ito, sa wakas, ay tunay nang sa akin. Hindi dahil inagaw ko, kundi dahil karapat-dapat ako rito. Tanghali. Nakatanggap ako ng tawag mula kay Bea. Nag-alinlangan ako sandali bago sinagot. Ate Karina, ang boses niya ay mas matatag na. May kailangan ka? Gusto ko lang pong magpasalamat. Natahimik ako. Nasasanay na po ako sa trabaho, sabi niya. Mahirap po sa simula. Pero kaya ko naman pala. Hindi ako sumagot agad. Nakikinig ako. Hindi lang sa salita, kundi sa pagbabago sa tono niya. Hindi na po ako hihingi ng tulong sa inyo. Pagpapatuloy niya. Gusto ko lang sabihin na, naiintindihan ko na po. Tumingin ako sa labas. Naiintindihan ang ano? Na walang may obligasyong buhayin ako. Isang simpleng pangungusap, pero sapat na. Tumango ako, kahit hindi niya nakikita. Sige. Mag-ingat po kayo ate. Ikaw din. Ibinaba ko ang tawag. May mga usapang sapat ng tapusin sa tamang oras. Hapon! Nakatanggap ako ng text mula sa tiyo ko. Karina, sa linggong ito,
Aayusin ko na ang lahat. Ang shares ay ililipat na sa pangalan mo. Tinitigan ko ang screen. Sa pagkakataong ito, hindi ko na ipinagpaliban. Opo, handa na po ako. Pagka-send, inilapag ko ang telepono. Dahil alam kong hindi ito isang bagay na darating para baguhin ang buhay ko, kundi isang parte na nito. Isang parte na sapat na akong matatag para tanggapin nang hindi ako nito kokontrolin. Ang mga sumunod na araw ay mabilis na lumipas. Ang kumpanya ay naging stable. Nagsimula ang mga bagong proyekto. At hindi ko na kailangang makialam sa bawat maliit na detalye. Maaari na akong umatras, magmasid, at mag-ayos kung kailangan. At ang distansyang iyon, ang nagbigay sa akin ng oras para tingnan ang sarili ko. Isang gabi, nakatayo ako sa balkonahe. Isang nakasanayan na. Pinagmamasdan ang syudad. Ang mga ilaw na walang katapusan. Ang hangin ay marahan. Malamig. Pero hindi na ako nakakaramdam ng lungkot. Naalala ko ang mga unang araw na nakatayo ako rito, na may pakiramdam na kawalan, hindi alam kung saan pupunta. At unti-unti, nilakbay ko ang daan. Hindi mabilis, hindi madali, pero sapat na matatag, para hindi na muling bumagsak. Nag-vibrate ang telepono ko. Isang text, hindi mula kay Rico, hindi mula kay Bea. Mula sa sarili ko. Isang note na matagal ko nang isinulat. Isang linya lang. Huwag mong kalimutan kung sino ka. Tinitigan ko ang mga salita at ngumiti. Hindi dahil naalala ko lang, kundi dahil hindi ko na nakakalimutan. Pinatay ko ang screen at tumingala sa langit. Walang gaanong bituin, pero sapat para makita na sa ibabaw ng mga artipisyal na ilaw. May mas malawak na kalawakan. Hindi ko na kailangang patunayan ang sarili ko, kahit kanino. Hindi ko na kailangang magkaroon ng pwesto sa buhay ng iba. Hindi ko na kailangang magsakripisyo para sa pagkilala. Kailangan ko lang mabuhay nang naaayon sa pinili ko. At sa pagkakataong ito, pinili ko ang sarili ko. Ang mga huling araw ng taon ay dumating ng tahimik. Ang buhay ko ay pumasok na sa isang stable na daloy pagkatapos ng lahat. Hindi ko na sinusukat ang oras sa mga malalaking kaganapan, kundi sa mga umagang gumigising ako nang walang bigat sa dibdib, mga hapong natatapos ang trabaho sa tamang oras, at mga gabing nakatayo sa balkonahe, pinagmamasdan ang syudad, nang wala ng mga tanong na walang sagot. At ang simpleng buhay na iyon, ang bagay na hindi ko akalaing pahahalagahan ko ng ganito. Ang kumpanya, pagkatapos ng halos kalahating taon, ay hindi na mukhang nasa bingit ng pagbagsak. Ito ay naging isang maayos at malinaw na sistema. Bawat departamento ay alam ang kanilang gagawin. Hindi ko na kailangang dumalo sa bawat pulong. Nakakaya ko nang umatras at magmasid dahil nakapagtayo na ako ng isang matatag na pundasyon. Ma'am Karina, pumasok si Liza. May ngiti. Ang ulat sa pagtatapos ng taon ay lumagpas sa target. Kinuha ko ang folder. Ang mga numero ay hindi lang maganda, kundi stable. Walang bigla ang pagbabago. Walang mga butas na kailangang takpan. At iyon ang pinakamahalaga. Magaling. Sabi ko, yumuko si Liza. Umiling ako ng bahagya. Dahil sa ating lahat, ngumiti siya at umalis. Naiwan akong mag-isa. Ang sikat ng araw sa hapon ay malumanay, tulad ng kung paano huminahon ang lahat sa buhay ko. Nang hapong iyon, nakatanggap ako ng text mula kay Bea. Ate Karina, regular na po ako sa trabaho. Binasa ko ito. Hindi nagulat, pero huminto sandali. Hindi po malaki ang sahod, pero kaya ko na pong tustusan ang sarili ko. Sumunod na text. Nag-type ako pabalik. Sige, galingan mo. Hindi mahaba, pero sapat na. May mga relasyong hindi na kailangang ibalik sa dati. Kailangan lang magpatuloy sa ibang paraan. Isang linggo ang lumipas. Nakatanggap ako ng isang imbitasyon para sa opening ng isang maliit na kumpanya. Ang nagpadala, Rico. Hawak ko ang card. Tinitingnan ang mga simpleng salita. Walang anumang personal na mensahe. Inilapag ko ito sa mesa. Nang araw na iyon, pumasok ako sa trabaho tulad ng dati. Pero pagkatapos ng trabaho, kinuha ko ang card.
Hindi dahil kailangan kong pumunta, kundi dahil gusto kong tapusin ang lahat ng maayos. Ang opening ay hindi malaki. Maliit na espasyo, ilang mesa at upuan, at isang bagong karatula. Pumasok ako. Walang nakapansin agad, hanggang sa makita ako ni Rico. Natigilan siya sandali, bago lumapit. Karina. Kalmado ang boses niya. Congratulations, sabi ko. Salamat. Nakatayo kami roon. Hindi masyadong malapit, hindi rin malayo. Parang dalawang taong dating magkasama sa iisang daan, pero lumiko sa magkaibang direksyon. Hindi nalilingon, pero nagkita sa isang maikling sandali. Hindi ko akalaing darating ka, sabi niya. Ako rin, sagot ko. Ngumiti siya ng bahagya. Tumango ako at tumingin sa paligid. Simple pero maayos. Isang tunay na simula. Nagsimula ako ulit mula sa wala. Paliwanag niya. Mabuti yan, sagot ko. Walang dagdag na tanong. Walang paghusga. Pagtanggap lang. Maya-maya, inilapag ko ang isang sobre sa mesa. Kaunting tulong. Tinitigan niya ito. Hindi binuksan. Hindi ko kailangan. Alam ko. Putol ko. Pero hindi yan para sa'yo. Natigilan siya. Para yan. Sa isang bagong simula. Natahimik siya bago tumango. Salamat. Walang maraming salita pero sapat na. Hindi ako nagtagal. Umalis ako nang hindi lumilingon. Dahil alam kong ang buhay namin ay may kanya-kanya ng landas. Paglabas ko, gabi na. Ang mga ilaw sa kalsada ay maliwanag. Huminto ako. Huminga ng malalim. At nagpatuloy. Nag-vibrate ang telepono ko. Isang text mula sa tiyo ko. Karina. Kumpleto na ang lahat. Ngumiti ako. Opo. Isang salita, pero puno ng kahulugan. Sumakay ako sa kotse, at pinaandar ito. Dahan-dahang umandar ang sasakyan sa mga pamilyar na kalye. Pero iba na ang pakiramdam. Hindi na ito paghahanap, hindi na pagtakas. Isang malinaw na paglalakbay. Alam ko kung saan ako pupunta, at kung bakit. Pag-uwi ko, lumabas ako sa balkonahe. Isang nakasanayan na. Pinagmasdan ang syudad. Ang mga ilaw na walang katapusan. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko na naramdamang maliit ako. Nakatayo ako roon ng matagal. Hindi iniisip ang nakaraan. Hindi nag-aalala sa hinaharap. Nandoon lang sa kasalukuyan. At sa sandaling iyon, naintindihan ko ang isang bagay. Hindi ako nanalo kanino man. Wala akong nawala. Bumalik lang ako sa tunay na ako. Isang bersyon na hindi na kailangang sumandal sa iba para mabuhay. Hindi na kailangang patunayan ang halaga sa pamamagitan ng sakripisyo. Hindi na kailangang panghawakan ang isang relasyon dahil lang sa takot. Nilakbay ko ang isang kasal, isang pagkabigo, isang pagbawi sa kung ano ang sa akin. Pero ang pinakamahalaga ay hindi ang mga nakuha ko, kundi ang mga natutunan ko, na ang kabutihan ay hindi mali. Pero dapat ilagay sa tamang lugar, na ang pag-ibig ay hindi pagtitiis, kundi paggalang. At minsan, ang pagbitaw ay hindi pagkawala, kundi ang tanging paraan para mailigtas ang sarili mo. Ngumiti ako ng bahagya. Ang mga ilaw ng syudad ay maliwanag pa rin. Ang buhay ay nagpapatuloy. At ganoon din ako. Kung sinamahan mo ang kwentong ito hanggang sa dulo, marahil may isang malalim na katahimikan sa iyong puso. Isang katahimikan para tanungin ang sarili. Ilang beses na tayong nagbigay, nang walang natira para sa ating sarili. Ang kwento ni Karina ay hindi lang kwento ng isang babae. Kwento ito ng marami sa atin. Mga taong naniwala na kung sapat ang sakripisyo at pagtitiis, magiging maayos ang lahat. Ngunit hindi ganoon gumagana ang buhay. May mga relasyong habang mas nagbibigay ka, mas itinuturing itong obligasyon. May mga taong habang mas nagpapakumbaba ka, mas umaabuso sila. At minsan, natatalo ka hindi dahil mahina ka, kundi dahil masyado kang nagtiis. Ganoon si Karina dati. Hindi siya kulang sa talino o tapang. Pero ang nagkulong sa kanya ay isang bagay na pamilyar sa lahat. Pagmamahal at tiwala. Tiwalang magbabago ang taong mahal niya. Tiwalang maiintindihan siya. Tiwalang konting tiis na lang.
ngunit hindi ginagantimpalaan ng buhay ang bulag na pagtitiis. Ibinabalik lang nito sa'yo kung ano ang hinahayaan mong gawin ng iba sa'yo. Ang pagbabago ni Karina ay hindi nangyari noong nagkapera siya o nabawi ang kumpanya. Nagsimula ito sa isang simpleng salita. Tama na. Itigil ang pagsuporta sa isang taong walang responsibilidad. Itigil ang pag-unawa sa mga bagay na hindi karapat-dapat. Itigil ang pagsakit sa sarili. Hindi iyon kalupitan, iyon ay paggising. At mula doon, nagbago ang lahat. Nakita niyo ba? Hindi siya naghiganti sa maingay na paraan. Hindi niya kailangan ng drama. Simple lang niyang binawi ang mga bagay na hindi dapat ibinigay sa simula. At hinayaang bumalik ang lahat sa tamang lugar. Ang isang kumpanyang gumuho ay hindi dahil sinira, kundi dahil bulok na sa loob. Ang isang taong nawalan ng lahat ay hindi dahil inagawan, kundi dahil hindi niya talaga ito pinahalagahan. Iyon ang batas ng sanhi at bunga. At ang pinakamagandang bahagi ng kwento ay hindi ang tagumpay ni Karina, kundi ang paraan ng kanyang pagbitaw. Hindi siya lumingon. Hindi nagdalamhati sa nakaraan. Nagpatuloy siya ng payapa. Nagpatawad, hindi para magkabalikan, kundi para gumaan ang sariling pasanin. Tumulong, hindi dahil may pagtingin pa, kundi dahil ayaw niyang maging mapait, at umalis. Hindi dahil talunan, kundi dahil sa wakas, naintindihan na niya kung ano ang nararapat para sa kanya. Kung nasaan ka man sa kwentong ito marahil ikaw si Karina sa simula, o nasa isang mahirap na desisyon tandaan mo ito. Hindi mo kailangang maging malakas agad. Kailangan mo lang maging matalino para malaman kung kailan dapat huminto. Hindi hinihiling ng buhay na maging perpekto ka. Kailangan mo lang huwag nang ulitin ang parehong pagkakamali. 1 minuto pa lang, mula nang hawakan